Hindi mo alam. Sabihin mo bago ka uuwi at para makilala mo sila doon, mababait sila doon, at maka-Diyos, lalo ka nilang tutulungan doon sa Kalasyaw. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Inuulit ko mga kapatid, hindi dapat tayo ang sasakit ang ulo. Ang kaaway dapat ang sasakit ang ulo. Naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi dapat tayo ang magulo ng kaaway. Siya dapat yung magulo, mga kapatid. Amen, Hindi dapat tayo yung nagugulo niya. Hindi dapat tayo yung naapektuhan niya, mga kapatid. Siya dapat. Amen. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Okay? Ang pagpunta natin sa church, gusto ng Diyos. Okay? Pero kung hindi rin natin ibibigay yung best natin sa Panginoon, gusto naman niya ng kaaway. Tatamlay-tamlay tayo, tinatamad tayo, yan naman ang gusto ng kaaway. Mga kapatid, kaya tulungan tayo ng Panginoon. Okay? Na pupunta tayo sa church, at pupunta rin tayo na ibigay ang ating best para sa Panginoon, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Purihin ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, huwag ikaw ang sasakit ang ulo. Sabihin mo sa katabi mo. Huwag tayo ang sasakit ang ulo. Mga kapatid, ang kaaway nawa ang sasakit ang ulo, mga kapatid. Amen. Dahil tayo ay tutulungan ng Panginoon, mga kapatid, sa ating mga buhay. Uwi tayong pinagpala, mga kapatid. Uwi tayong pinalakas. Purihin ng Diyos. Hindi tayo dapat ang maghirap, mga kapatid. Ang manggagawa ng masama ang dapat maghirap. Ang masamang espiritu dapat ang maghirap, mga kapatid. Amen. Kapag meron tayong Diyos, hindi tayo dapat ang mahirapan. Amen. Hindi dapat tayo, mga kapatid, ang mapahamak. Hallelujah. Kung hindi, ang kaaway na manggagawa ng kasamaan, nag-aasik ng kaguluhan, nag-aasik ng karamdaman, mga kapatid. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sila dapat, masamang espiritu dapat ang maghirap. Dahil ang tao ay Diyos, mga kapatid, mayroong magandang patutunguhan ng buhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoong Diyos. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Marami ang may problema. Yung isa namatayan. Yung isa may sakit. Amen. Yung kayang iba, kumusta kayang iba? Mga kapatid, nagsasakit-sakitan. Magkatotoo yan, mag-ingat kayo. Pastor, may sakit ako, kahit wala na ako, magkakasakit ka. Sister Josephine, kumusta? Mamiss mong samot di cancer mo? Dapat naragsak tayo, kiniapo Diyos. Akumbinsinda kami, naragsak tayo, biyaman tayo. Manghinhinayang kan sa mo day opera, sayang day opera. Madi kakabsat, amen. Ang pinakamagandang gagawin lang natin, mapagpasalamat tayo sa Diyos araw-araw. Amen. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, madaydayaw ti Apo, madaydayaw ti Apo. Ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat habang binubuksan natin ating Biblia. Ngayong unang linggo ng buwan ng Mayo, Hosea, mga kapatid. In the book of Hosea, chapter number 4. Okay, bago ka uwi ng Pangasinan, sabihin mo at anak ko, ang mabait nila doon sa Pangasinan. Nakita mo kami dito, ay sobra doon, mas mababait doon.
Walang nakasimangot doon sa Kalasyaw. Oo. Ha? Dito lang. Dito lang. Ang malulungkutin. Tandaan nyo, pag may Diyos kayo, hindi kayo dapat malungkot, mga kapatid. Kailan ka pa dito? September pa. O basta pag-uwi ka, baka uwi ng Kalasyaw, sabihin mo sa amin ha. May pag-pray ka namin at doon ako, makita mo sila doon, masaya doon. Gusto ko na nga lumipat doon eh. Makita mo si Billy, makita mo si... Nakakatuwa, mga kapatid, masyadong ma-excited. Purihin ang Panginoong Diyos. Hindi ako nagbibiro, mababait sila doon. Gustong-gusto ko silang kasama doon. At mabubuti silang tao doon. Kaya, ang pamilya mo doon, nandoon sa Kalasyaw. Maganda. Para makilala din nila ang Panginoon. At saan ka ba dati nag-a-attend? Saan ka dati nag-a-attend? Anong simbahan? Sa Catholic. Dati din kaming Catholic. Kaya dito, masaya. Lalo doon, pag nakarating ka doon sa Kalasyaw, mababait sila doon. Hosea chapter 4, we will read beginning in verse 6. Kaya kailangan tayong matuto, mga kapatid. Amen. Inuulit ko, kaya kailangan tayong matuto. Amen. We will read Hosea chapter 4, verse 6 to 8, and then Matthew chapter 6, verse 21. Hallelujah. Buksan natin ang puso natin na ang salita ng Diyos ay mananahan sa ating mga buhay. Ganito ang pagkakabasa, mga kapatid, sa English. My people. Sabi ng Panginoon, yung bayan niya. Kaya kung iniisip mo, bayan ako ng Panginoon, makinig kang maigi. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, tinatanggihan mo, ayaw mong tanggapin ng kaalaman, sabi ng Panginoon, I also will reject you. Tinatanggihan mo yung kaalaman na binibigay, tatanggihan din kita, sabi ng Panginoon. From being priest for me, because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Kalain mo yan? Itatakwil kita, sabi ng Panginoon, at kakalimutan ko yung mga anak mo na yan. Naku, ang hirap na problema ito, mga kapatid. The more they increase, the more they sinned against me. I will change their glory into shame. Kaya nakakatakot kumalaban, mawala sa Panginoon. Kayang baguhin ng Diyos lahat, mga kapatid. Nakakatakot. Hallelujah. Yung kaluwalhatian na hinanda ng Panginoon, babaguhin niya ng kahihiyan. Kaya wag nating tatanggihan ang inaalok ng Panginoon na kaalaman at direksyon, mga kapatid. They eat up the sin of my people. They set their heart on their iniquity. Ayaw nila ng kaalaman. Ang gusto ng puso nila yung kabaligtaran. Ayaw ng Diyos. Ulitin ko Ayaw nila yung gusto ng Panginoon na kaalaman. Meron kasi yung puso nilang sariling gusto na kabaligtaran, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, kahit bayan ko, ay itatakwil ko kung ayaw tumanggap ng kaalaman nagmumula sa Diyos. Alam niyo, totoo ito.
Pag sa eskwelahan, bigay todo tayo. Nagbabayad. Lahat ng sisingilin, iutang nyo nga pag wala kayong pangbayad. Gagawin nyo lahat. Bibili ng uniforme, lahat, sapatos, notebook, damit, lahat. Pag sinabing bilhin nyo itong libro na ito, bibili. Contribution, lahat gagawin, mga kapatid. Yan ay kaalaman na kukuha sa paaralan. Ngunit ang kaalaman na kailangan ng tao, lahat tayo ay kaalamang nagmumula sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Matthew 6:21. Gusto kong basahin, mga kapatid, sa New Living Translation. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi ng ganito, wherever your treasure is, there your heart and thoughts will be also. Kung ano yung iyong pinapahalagahan, naroon ang iyong puso at kaisipan, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos sa kanyang salita. Tayo ay lalapit sa Panginoon sa pananalangin at hayaan natin ang kaalaman ay papasukin natin, mga kapatid, sa ating mga buhay upang hindi tayo tanggihan ng Panginoon kung hindi tayo ay tanggapin ng Panginoon sa buhay natin. Manalangin tayo, mga kapatid. Purihin ka, dakilang Ama, Panginoong naming mapagpala. Ikaw ay tinataas namin, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Maluwalhati ka, Panginoon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sa lahat ng dako, maging sa lugar na ito, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil ikaw po ay Panginoon na mabuti at walang katulad sa aming buhay. Na lahat ng bagay na aming dalangin at hiling ay kaya mo katagpuin, Panginoong Diyos. Lord God, hallelujah, pumagitna ka sa aming pagtitipon. Ikaw po ang pinakamahalaga, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, O Diyos, Ikaw ang dahilan ng aming pagtitipon. Kaya, Panginoon, manatili kang manahan sa iyong panambahan, manatili kang manahan sa bawat isa, Panginoong Diyos. At sinasaway namin ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa lugar na ito. Sa makapangyarihan pangalan mo, Panginoong Jesucristo, Lord Jesus. Ikaw lamang ang karapat-dapat maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Sa lugar na ito, dakilang Ama, Panginoong Diyos. Maghari ka, maluwalhati ka, Panginoon. Palayain mo ang bawat isa sa kalungkutan, karamdaman, Panginoon, anumang espiritu na gawa ng kaaway, Lord. Palayain mo ang bawat isa, dakilang Diyos. At pagharian mo kami ng iyong salita, ng iyong espiritu, ng iyong kalooban, dakilang Ama, upang uwi kaming pinagpala sa araw na ito, Panginoon. We praise you, Lord. Hallelujah. We magnify you, Lord. Abang dalangin namin ang bendisyon mo sa aming mga buhay. Maghari ka, maluwalhati ka, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa araw na ito, dakilang Diyos. Tulungan mo ang mga anak mo na hindi nakarating upang sa susunod na gawain ay sumamba sila sa iyong dakilang pangalan na kasama namin. Salamat, salamat, Panginoon. We claim the victory, Lord, in your name. Let your will be done, Lord God, and be glorified. Ito ang aming dalangin, Panginoong Diyos, sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabihin natin lahat, in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, purihin natin at sambahin ang Panginoon. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Blessed be the name of the Lord. Bago kayo makaupo, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon nating pag-aralan sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabing, you only value what you know.
You only value what you know. Iyo lamang papahalagahan ang bagay na alam mo. Kaya, mas marami kang alam, mas mabuti. Kaya sabihin mo sa katabi mo, matuto tayo, mga kapatid. Yan, matuto tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sabihin nyo kaya, matuto tayo, mga kapatid. Matuto tayo. Kawawa yung walang katabi, mga kapatid. Praise God. Purihin ang Panginoon. God bless you. Mabaling kayong agtugawin. Hallelujah. Sumaatin ang presensya ng ating Panginoon. You only value what you know. Dahil ang totoo, mga kapatid, we will ignore what we do not know of. Iwawalang bahala natin, hindi natin papahalagahan yung bagay na hindi natin nauunawaan. Okay? Basta wala tayong idea sa isang bagay, kahit makatulong pa yan sa'yo, inuulit ko, kahit makatulong pa yan sa'yo, kung wala kang idea dyan, iwawalang bahala mo yan, hindi mo tanggapin yan, hindi mo. Ayaw mo yan. Amen? Nung bago yung cellphone noon, mga kapatid, nagiinuman kami noon, naalala ko, yung kaibigan namin may cellphone, malalaki pang mga cellphone noon, mga kapatid. Bihira pang may cellphone noon. Bihirang-bihira. Napakabihira. Nasamantalang ngayon, mga kapatid, pag gagamitin mo sa tama, malaking tulong. Ang dami mong pwedeng gawin, lalo na ngayon, iba na yung cellphone. Noon, pag may cellphone ka noon, businessman ka, mayaman ka, dahil tatawagan ka ng mama mo. Ayan. At papa mo ngayon, kahit mahirap, katulad ko, mama at papa na rin eh. Pero noon, pag nagmama at papa noon, may mga talagang ibubuga. Okay? Mga kapatid, na ngayon, ang cellphone ay kahit nakapikit na eh. Kaya mo. Alam na alam mo, mga kapatid. JB niya. James, Jory, nakakidom na, kaya mo. JB niya. Isardang mo, magpaka-matured ka muna sa Panginoon. Tunukwan to, responsable ka nga namatin, mabalin yung aramidan, dagibanag nga sa balin. Okay? Pero noon, mga kapatid, ikaw, subukan mo kung hindi. So, ang iniisip mo, baka makasira sa akin, o baka masira ko. Wala akong alam. Kaya, yung sinasabi ko dito na you will ignore, you will not give value, hindi mo papahalagahan ang mga bagay na wala kang alam. Kaya yung mga bagay na walang halaga sa'yo, itong dahilan, kasi wala kang alam sa bagay na yun. Ulitin ko. Kapag merong bagay na hindi mo pinapahalagahan, kasi wala kang alam doon sa bagay na yun. Or may alam ka na ikakapahamak mo. Pwede din ganun, mga kapatid. Kaya nga sa Book of Hosea, mga kapatid, sabi ng Panginoon, tingnan ninyo huwag kayong maga. Noong nandoon pa tayo sa kabilang pananampalataya, galit na galit sila sa marunong. Galit na galit sila sa may alam. Mga kapatid, naririnig ko yun. Nagtuturo sila, galit na galit. Hindi tayo galit sa marunong. Hindi tayo galit sa may alam. Ang Bible ang nagtuturo, kailangan mong matuto. Kailangan mong maging marunong. Paulit-ulit, pag magbasa kayo ng Proverbs, wisdom is principal thing. Napakahalaga. Pangunahin niya. Kapag wala kang karunungan, lulukuhin ka, mahihirapan ka, mapapagod ka. Kailangan mo ng karunungan, kailangan mo ng kaalaman, mga kapatid. Kaya wag natin sasabihin na, ganito na lang ako, okay na ako. Wag, mga kapatid. Ang taong may Panginoon ay nagkakaroon ng kaalaman, nagiging marunong dahil
ayaw ng Panginoon na ang bayan niya ay mapahamak, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Kaya nga kung mapapansin natin, mga kapatid, sabi niya, tingnan ninyo, tatanggihan ko ito, mga tao ko na ito. Nakakatakot, no? Kung sinasabi mong tao ka ng Panginoon, magiging kang maigi. Kung ayaw mo ng kaalamang nagmumula sa Diyos, mag-ingat ka. Sabi ko, ang Diyos ay hindi lamang nag-iipon ng tao, marunong din siyang mag-alis. Oh. Lalo na kung ayaw mo ng kaalaman, mga kapatid, Diyos mismo. Hindi sinasabi ng Panginoon na wala silang alam, kaya ayaw niya sila. Hindi niya sinasabing gano'n. Ayaw nila na matuto na tumanggap ng kaalamang nagmumula sa Panginoon. Okay? Meron silang alam. Pero hindi yun kaalaman na gusto ng Diyos sa buhay nila. Kaya nga, maraming dapat magigising na dito eh. Dahil may mga tao na nandito na doon ka na lang umiikot sa alam mo. At ayaw mong tanggapin ang kaalaman ng Panginoon, kaya hindi makatrabaho si Lord sa buhay ng tao dahil DJ kan satisfied ka DJ yan, biyag mo nga DJ, pag-ring mo, DJ tiraramido. Sanay ka di dyan, haan mo kayat isabaling, haan mo kahit nga masurusuro, baka nung makasurusuro, kasdayak to kinipastorin, kasdayak, ay yun ang dagiti pagdanagap na ti kayat mo, at ti tarigagay, ti puso, meron gusto ka, na yung kaalaman mo, doon ka nalang umikot. Dahil alam mo na yun, safe na safe ka, pag-gising mo, alam mo na yung gagawin mo, mga kapatid. Kaya ang Diyos sabi, hindi po pwedeng ganyan. Hindi po pwedeng ganyan. Papaano naman yung kaalaman na gusto kong ibigay sa inyo, sabi ng Panginoon. Kaya itong bayan ng Panginoon, ganun na rin. Nasanay silang ganun, siguro. Pagising sa umaga, kakain, magtrabaho, pagod, maligo, kakain, tutulog, ganun na lang. Mga kapatid, ganun na lang ng ganun. Ganun na lang ng ganun. Kaya sabi ng Panginoon, ay, napagod na ako, sabi ng Panginoon. Dahil tinatanggihan ninyo ang kaunawaan at kaalamang nagmumula sa akin, sabi ng Panginoon, itatakwil ko na kayo. Kalabitin mo yung katabi mo, mga kapatid. Sabihin mo, nandyan ka pa ba, kama? Kasi itatakwil ng Panginoon. Yung ayaw matuto patungkol sa Panginoon, mga kapatid. Ayaw nila ng batas ng Panginoon. Ayaw nila ng salita ng Panginoon. Ayaw nila ng pagtuturo ng kaalaman kung sino ang Diyos at kung anong kalooban ng Diyos at kung ano ang dapat gagawin ng tao para sa kanyang Panginoon. Ayaw nila. Dahil pag natuto sila, gagawin nila yun. Ang hindi nila alam, mga kapatid, malaking bagay yun. Sabi ko, Panginoon, ngayong naintindihan ko na, hindi tao ang mag-alipin sa akin. Kung meron dapat mag-alipin sa akin, gusto ko ikaw, Panginoon. Pero paano ka makapaglingkod sa Panginoon kung hindi mo siya kilala at hindi mo alam yung gusto niya, mga kapatid? O tulungan tayo ng Panginoon. Kalaganawa ng Diyos ang kaalaman sa bawat isa upang, haleluya, patuloy tayong manahan sa kalooban ng ating Panginoon. Magay tayo, tiyato, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Jesus, for where your treasure is, there your heart be also. Kung ano yung pinapahalagaan mo, nandoon yung puso mo, kapatid. Amen. At hindi mo pwedeng pahalagaan ang isang bagay
nang wala kang nalalaman. Paano mo pahahalagaan yan? Wala kang nauunawaan. Wala kang nalalaman. Kaya para mapahalagahan mo ang isang bagay, kailangan meron kang idea. Meron kang nalalaman. At pag pinahalagaan mo yung isang bagay, nandoon na yung tibok ng puso mo, mga kapatid. Kaya ang gusto ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang bayan, ay magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya. At kapag nagkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya, mga kapatid, magbibigay tayo ng pagpapahalaga. At pag pinahalagahan natin ang patungkol sa Panginoon, mapupunta doon ang tibok ng puso natin, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya lang ang nakakalungkot sa teksto na nabasa natin. Sabi niya, may mga taong ganito, ayaw nila ng kaalaman sa Diyos, ngunit ang tibok ng puso nila ay kasamaan. Basahin niyo ulit yan sa bahay ninyo, hindi natin binasa ng Ilocano kanina. Akalain mo yun, ha? Nakakainis. Sabihin natin lahat nakakainis. Bayan ng Diyos. Sabihin natin lahat nakakainis. Humaharap sa pagsamba. Sabihin natin lahat nakakainis. Dumadalo sa gawain. Sabihin natin lahat nakakainis. Sabihin natin lahat nakakainis. Ayaw ng kaalaman sa Diyos. At ang gusto ng puso nila ay yung masasamang bagay. Hindi ba't nakakainis? Ha? Hindi nakakainis. Makikisama ka sa bayan ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, sa kapatid, sa pagsamba, sa panalangin, sa pagpupuri, sa pag-aalay, sa lahat. Pero sabi ng Panginoon, because you don't like knowledge, I will reject you. Kaya ako gagawin ko ang lahat para manatili at hindi tanggihan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Matuto tayo, mga kapatid. Makinig tayo, mga kapatid. At sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi lang sa marunong magbibigay ng tao, ito yung nakakatakot, marunong din siyang magtanggi ng tao. Kaya huwag kayong patutokso sa demonyo na sasabihin sa inyo ng demonyo, maliligtas ang lahat. Kahit hindi ka maglingkod sa Panginoon, kahit hindi ka sumunod, maliligtas ang lahat. Hindi yun ang pagtuturo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi yun. Ay, yung iba, wala nang ginagawa. Pasaway na lang kasi akala nila, yun na yan. Kung sino-sinong pinaniniwalaan, kung sino-sinong pinakikinggan, na mayroong dapat tayong maunawaan, mga kapatid, at matutunan na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag kayong magtaka sa mga nawawala. Nakita ng Diyos yung isip nila at puso nila, anak. Huwag niyong sasabihin, hindi naman alam ng Panginoon. Huwag niyong sasabihin niya. Alam niya. Alam niya. Pero kung makikita din ng Panginoon, mga kapatid, makinig ka. Gaano ka man kasama, ano man ang pinagdaanan mo, kung ikaw naman ay merong bukas na puso ng kaalaman, mga kapatid, handa yung puso mong tumanggap para sa kaalaman nagmumula sa Panginoon, mga kapatid. Makinig ka. Mabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. Na kaya niyang tumulong sa anumang uri na pangangailangan ng tao, higit sa lahat ng kaligtasan. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Ngayon yung maririnig,
ng halaga sa iba yung pananalangin. Hindi nila alam eh. Bakit nila pahalagahan yung panalangin? May kinausap akong matanda noon dito. Sabi ko, Inang, dapat pag prayer meeting nandito ka. Dahil pag nandito ka, pinapakita mo sa aming lahat, kako, na ang tunay nga ang Diyos ay karapat-dapat na manalangin sa Kanya at ang buhay mo sa tanda mo na, kako, pinapakita mo sa amin na ang Diyos talaga ay sumasagot sa panalangin. Awa ng Diyos, hindi siya dumadalo, mga kapatid. At wala na. Bakit kasi siya mananalangin? At bakit niya papahalagahan yung panalangin dyan? Wala siyang idea sa pananalangin. Oh. Bakit mo pahalagahan ang pagdalo? Kung wala kang unawa sa pagdalo. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Brother Mario, paano natin papahalagahan ang pagsunod? Bakit ka susunod? Wala ka namang idea kung anong meron sa pagsunod. Tinuturuan ko sila doon ng Bible study, ang ganda palang sumunod, mga kapatid. No? Binasa natin. Ang ganda palang sumunod sa Panginoon. May binasa kaming bersikulo. Kaya habang nadadagdagan yung kaalaman mo, sabi ko nung nabasa ko yun, sabi ko, lalo akong susunod sa Panginoon. Akalain mo yun? Ha? Sa harap mo, iuutusan ng Panginoon yung anghel niya. Akalain mo yun? Bago ka pupunta, nandoon yung anghel. Lahat ng pupuntahan mo, sabi ng Panginoon, nandoon sa harap mo yung anghel, kaya uutusan ko siya. At pati yung kaaway mo, sabi ng Panginoon, kaaway ko din, sabi ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, hallelujah, lalo akong susunod sa iyo. Dahil ang alam ko lang noon, pag sumunod ka, pagpapalain ka, yun ang alam ko eh. Pero habang nadadagdagan yung kaalaman mo, mas lalo mong pinapahalagahan. Kaya nung nabasa ko yung sabi ng Panginoon, pag sinunod mo ako, sabi ng Panginoon, yung kaaway mo, kaaway ko na rin. At yung anghel ko, uutusan ko na nandun siya lagi sa iyong harapan, mga kapatid. Kaya ang mga taong sumusunod sa Panginoon, makikita mo yan, walang takot, walang pag-aalala, dahil alam mo na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo kung ikaw ay susunod sa Panginoon. Kailangan mo lang ng kaalaman. Bakit tayo magkakaisa? Ano bang meron sa pagkakaisa? Ay, yung iba hindi nakikipagkaisa. Kasi wala silang idea. Hindi nila alam sa kanilang hindi pakikipagkaisa, sa iba sila nakikipagkaisa. Sabi ko nga, doon na lang nga sila magsimba eh. Hindi ako namimilit dito, hindi tayo kagaya nila na huwag kayong pupunta doon, hikayatin nila kayo doon. Hindi tayo manghihikayat dito, mga kapatid. Doon sa mga pinagmulan natin. Ako na nga nagsasabi. Pag may nakikita kong galaw ng galaw nila dito, doon na kayo. Mr. Maribel, kung gusto mo, kahit ikaw eh. Ayaw mo, di may sumunod ka dito. Dahil hindi po pwede. Ang sakit naglilingkod ka sa Diyos, kasama mo yung bayan ng Diyos, kasama mo yung lingkod ng Panginoon, may salita ng Diyos, may presensya ng Diyos, pero hindi ka napagpapala. Ang sakit, mga kapatid. Hindi po tayo nagbibilang ng miyembro lang dito at paramihan ng bilang. Gusto ko nakikita sa buhay ng mga dumadalo dito ang pagkilos ng Diyos, kalayaan, bendisyon, pagpapala, magandang buhay, ang kapayapaan. Kaya yung iba, nakikita ko, kawawa yung itsura, my Lord. Walang Diyos talaga. Walang kaluwalhatian. Walang kaluwalhatian. Kaya yung mga ibang kabataan, tingnan ninyo ang galit ng Panginoon, Billy. 3 araw kayo doong natuturuan, nananalangin, may pag-awit. Nasaan na yung kasama ninyo?
Ayaw merong talagang puso na iba. Kaya huwag kayong magtataka. Mga kapatid, hindi mo kailangan ng demonyo para mawala. Makinig ka. Makita lang ng Diyos talaga na ayaw mo, siya mismo mag-aalis. Kawawa na yung demonyo sa inyo, katuturo ninyo eh. Pati yung bulang propeta eh. Kahit palibutan kayo ng bulang propeta at ng demonyo, mga kapatid, kung talagang ang puso ninyo ay nasa Diyos at sumusunod kayo sa Panginoon, hindi kayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Kawawa naman. May bula ang propeta, kahit anong gawin ninyo, merong. Hanggat nandito kayo sa mundo, may masamang espiritu kahit anong gawin natin. Huwag niyong ibintang sa kanila. Kumusta ka? Tinatanggap mo yung kaunawaan at kaalaman at direksyon ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano man ang buhay mo at pinagdaanan. Ayan. Pero bukas yung puso mo, Pastor, wala akong pinag-aralan, wala akong alam, kaming pinakakawawa sa pamilya namin. Pareho tayo. Pareho tayo. Ang pagkakaiba lang natin, ako bukas yung puso ko sa kaalaman. May mga tao kasi pinapakita nila sa Diyos na parang, Lord, ayaw ko. Parang sinasabi nila, Lord, wala ka nang magagawa sa buhay ko, Panginoon. Parang yun ang sinasabi mo eh. Parang sinasabi mo, Lord, hindi mo ako kayang baguhin, hindi mo ako kayang gamitin, hindi mo ako kayang parunongin. Bakit? Subukin mo, Panginoon. Buksan mo yung puso mo sa kaalaman. At kapag nakita ng Panginoon yung puso mo handa sa Kanya, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay makapangyarihan, na kaya niyang gumawa ng dakilang bagay kanino man. Hindi nyo naintindihan, mga kapatid. Nagtatal na tag-jidwa di tayo. Awanin, mga kapatid. Hallelujah! Galing pa naman kayo sa gawain. Tinitingnan kayo ng mga hindi dumalo sa gawain. Awan. Aawa ako, mga kapatid. Ang mga tatay doon, tayo lang tayo, hindi makaupo bili. Basta! Nagpupuri, tumatayo. Kasjay ti apostoliko, Brother Rolly. Kasjay ti apostoliko, Brother, nakita yo? Nakita yo, Brother Joseph? Agtatadagdahan na ka makatugawan. Nagtugaw ito, madamdama, tatayo na naman, mga kapatid. Kaupo pa lang. Ganon yung mga puso na nakita nila kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay nila. Hindi sila mapakali. Mga kapatid, kailangan kong magpuri. Mahalaga ang salita ng Panginoon. Mahalaga ang maglilingkod sa Diyos. Kailangan kong magpuri. Kaya paano mapapahalagaan ang spiritual na bagay kung wala kang alam? Kaya nga ayaw nung iba eh. Kasi wala silang nakikitang halaga. Si Brother Jeffrey. Jeffrey ba? Papahalagaan mo lang yan pag may alam ka. Kapag wala kang alam, kayo na lang. Sila na lang. Pero pag alam mong mahalaga, hindi, sama ko dyan. Brother Mario, gising ka. Tulado niya ni Brother Mario. Kaduak dita, amok dita. Ako naman, di ba? Sama ko dyan, alam ko yan. Meron akong alam dyan. May magandang mangyayari dyan. Sama ko dyan. Bahala ka sa akin yan. Sama ko dyan. Kung may alam ka. Kung wala kang alam, kayo na lang. Kahit makatulong sa'yo, kayo na lang. Kahit gagaling ka, kayo na lang. Kahit napagpala ka, hindi, kayo na lang. Kayo na lang magbigay, kayo na lang gumawa, kayo na lang. Wala kang alam. Pero kung alam mo na mayroong mangyayari sa iyong maganda, sabihin mo, hallelujah, kasama ko dyan. Gagawa ko dyan. Bakit? Hallelujah. Kahit pigilan niyo ako, sasama ko dyan. Bakit? Meron akong alam na kapag ginawa ko yan, hindi ako pababayaan ng Panginoong Diyos sa bagay na yan.
Amen. O kaya, itong tao, makinig kayo ha, nagiging mahalaga na lang kapag may problema. Ayan. Oh, Sister Josephine, madami dito noon. Alam ko pag may problema, alam niyo kung bakit? Pag walang problema wala na yun. Pag umupo dyan, walang pakiramdam. Pag ayaw niya narinig, nagagalit. Alam ko, walang problema yun. Pero pag may problema siya, Sister Josephine, alam ko din. Alam mo kung bakit? Pagpasok pa lang dyan, makita mo yung mata niya. Naiiyak na. Pag sabi pa lang, tumayo tayong lahat, palagpakan ng Panginoon, tumutulo na yung luha. Napapahalagahan na lang ang mga bagay sa Diyos kapag hindi na natin kaya. Wala kasi tayong alam. Makinig kayong lahat. Sabi ko, wala kasi tayong alam. Pero pag alam mo na ang Diyos, makinig ka, hindi lamang sa kayang gumawa pag may problema ka. Kaya niyang gumawa lalo kahit wala kang problema. Kung nung may problema ka, kaya niyang gumawa, hindi lalong kaya niyang gumawa. Kung wala tayong problema, pumingin siya. Ako alam ko na yan. May 20 years na akong nangangaral at nakakakita ng wala na lang may itatago, alam ko na yan. Yung mga nauuhaw, alam ko na yan. Nakikita ko na yan. Yung mga walang pakialam, alam ko na yan. Yung iba nga parang pag nakita mo yung mukha nila, parang sinasabi, tapusin mo na. Saan ko man niya? Sister Mary Rose, saan ko man niya? Okay? Ganun lang yun. GB, pag walang halaga sa'yo, ibig sabihin wala kang alam. Natural lang yun. Kaya nga mahalaga yung ginagawa mo kasi yun lang yung alam mo. Kaya alamin natin yung mas mahalaga para sa buhay natin. At pag nalaman natin yung mas mahalaga, bibigyan natin ng pagpapahalaga kaysa sa ibang bagay. At kapag naunawaan natin yan, hallelujah, lalo na sa kalooban ng Panginoon, hindi ka magsisisi kung hindi ikaw ay mapagpasalamat at sasamba lagi na sa Diyos dahil makikita mo na may pagkilos, may paggawa ang Diyos sa buhay ng tao. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Di ba nakakainis? Bayan ng Diyos. Tinubos ng Diyos. Pinatawad ng Diyos. Nasa pagtitipon. Kasama ng bayan ng Diyos. Kasama ng lingkod ng Panginoon. May salita ng Diyos. May presensya ng Diyos. May pagsamba sa kalagitnaan. Pero yung puso pala sarado. Sabi nila, hindi ko kayo matulungan. Pag ganyan, hindi ko kayo matulungan. Doon na kayo. You have rejected knowledge. I will also reject you, sabi ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 6. Makinig kayong lahat. Alam natin ito eh. Seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33. Yeah? Ang tanong, bakit niya tinuro yon? Makinig kayong lahat. Ang galing natin yan eh. Kahit yung mga hindi aktibo, kayang-kayang ikotit eh. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam lahat yan. Kahit na hindi nagsisimba, alam ito eh. Pero ang malaking tanong, bakit sinabi ng Panginoon ito? Meron ba kayong idea dyan? Bakit niya tinuro na unahin ng tao ang kaharian ng Diyos? Bakit?
Dahil unang-una, hindi pinapahalagahan ng tao ang kaharian ng Diyos. Uutusan ka ba babili na unahin mong kaharian ng Diyos pag ginagawa mo na? Hindi. Hindi kasi yun ang inuuna. Oh. Kaya nga sinabi niya, seek ye first, prioritize the kingdom of God. Hindi yung maaalala mo na lang ang Panginoon pag meron kang kailangan. Amen. Meron akong kaibigan dyan noon, Brother Ole. Matagal. Ilang taon ko yung kasama. Lagi akong tinatawag noon, birthday, sa business, lagi akong tinatawag noon. Kahit birthday ng kapatid niya, Pastor, ka dito. Pero napapansin ko, puro panalangin lang. Kaya medyo nung matagal-tagal na, mahigit 10 taon na, mga kapatid, lagi ko tinatawag, sige, pray dito, pray doon. Pero sabi ko, kapatid, kako, parang may kulang kako. Kasi hindi lang kami dapat dito. Maganda sana na nakakasama ka namin kako. Oh. Medyo hindi niya na ako tinatawag. Oh. Wala na. Kasi ayaw niya yun. Na makisama at magkaroon ng kaalaman. Gusto niya gamitin ka lang, mananalangin. Kaya ang sagot ko dyan ngayon, hindi tayo matulungan ng Diyos. Kahit 3,000 pastor pang manalangin sa'yo. Ayan, ginamit sa akin to ng mangkukulam eh. Kahit magsama-sama pang ilang libong pastor. Meron lamang ikaw dapat lalapitan na pinadala ng Diyos sa buhay mo. Oh. Sinabi ng mangkukulam yan. Kahit daw magsama-sama pang mga maraming pastor, pinag-aaway kami. Kaya yung mga leader galit sa akin, ganun ba? Kunadamat. Sige, kunadamat. Hindi nila alam, inuuto sila ng mangkukulam. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Kung hindi ka matulungan ng Panginoon, di lalo hindi kita matulungan. Amen. Madali kang tulungan ng Diyos basta gustuhin mo siya, nakalooban niya, mga kapatid. At sinasabi ko sa iyo, hindi ka magsisisi. Inuulit ko, hindi ka magsisisi. Dahil mabuti ang Panginoon natin at makapangyarihan siya, mga kapatid. Ba't tinuro yung Matthew 6:33? Na unahin. Naririnig nyo? Unahin. Kasi hindi yun ang inuuna. Alam niyo kung bakit hindi nila inuuna? Bakit hindi inuuna ng tao ang kaharian ng Diyos? Walang alam! Kaya nga mas uunahin pa nila yung bukid at trabaho Kasi alam nila, pag ginawa nila yun, meron silang matatanggap doon. Makinig kayong lahat. Hindi ba't mas mabuti ang Panginoon kung siya ang ating uunahin, di lalong meron tayong tatanggapin? Hindi nila ako na rin naintindihan. Kako, kung yung mga amo ninyo na pinaglilingkuran ninyo, may sahod kayo, hindi na mas mabuti ang Panginoon na magpapala sa buhay natin. Wala kasing alam. Kaya, pag wala kang alam, dito na lang ako. Pag pumasok ako ng arawan, may sahod ako. Mas mabuti ba yung amo mo sa Panginoong Diyos, mga kapatid? Inuulit ko, mas mabuti ba yun kaysa sa Diyos? Na kung sa Diyos tayo maglilingkod, hindi ba higit pa ang kaya niyang gawin sa magagawa ng mga tao, mga kapatid? Hallelujah! Bakit tinuturo yung Matthew 6:33 na unahin ang kaharian? Dahil hindi inuuna. Bakit uunahin yung kaharian? Anong alam namin kasi dyan? Nga naman, no? Uunahin mo ang kaharian ng Diyos at katuwiran niya kung meron kang alam. Ito yung totoo, sabi ng Panginoon. Ito kasi yung alam ninyo, sabi ng Panginoon. Verse 31 and 32.
So don't worry about having enough food or drink or clothing. Ang inaalala kasi ng tao, yung mga bagay sa mundo. Why be like the pagans? Mga pagano daw. Ang iniisip yung mga bagay sa mundo, pagano daw yan, sabi ng Panginoon. Who are so deeply concerned about these things, your heavenly Father already know all of your needs. Sabi ko, bakit daw natin yun ang pinapahalagahan natin araw-araw? Ang iniisip, hindi nyo maalam, sabi ng Panginoon, alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Matay tayo, tiyapo. Kaya ang pinapahalagaan nila, trabaho. Para magkaroon daw ng pagkain, magkaroon ng inumin, magkaroon ng damit. Araw-araw. Kung ni Apo Diyos, pagano. Kaya maririnig natin itong unahin mo ang kaharian ng Diyos. At doon yun na marinig, sabi niya, and all these things, unahin mo ang katuwiran, unahin mo mga kapatid, ang kaharian ng Panginoon. At ang sabi niya, lahat ng pangangailangan mo ay hindi na yan ang sinusundan mo, kung hindi, yan ay ikaragdag na sa atin kung uunahin natin ang kaharian ng Panginoon. Paano mo pahahalagahan nga raw katuunahin kung wala kang alam? Kaya ang alam mo, ayan. Pag nagtrabaho kasi, alam mo na di ba? May sahod. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Ang hindi alam kasi ng tao ganito, ang akala nila, ganito, pag nagtrabaho ka sa Lord, maubos yung pira mo. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Huwag kayong magtatago dyan, ha? Yun ang alam nila. Pag naglingkod ka sa Panginoon, di ba sabi nila noon? Pinapayaman nyo lang yung pastor ninyo. Ay, salamat mga kapatid. Ayaw ko na kayamanan galing sa inyo. Ayaw ko. Thank you. Ang tao kilala ko mga kapatid. Dito ang gusto ko mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Panginoon na ang kayamanan mula sa Diyos ay walang problema. Pag sa tao galing yan, at hindi mo ginawa yung gusto nila, kagaya din ng iba, iiwanan ka na, sisiraan ka nila, at kung ano-ano pa, mga kapatid. Alam niyo na yan. Alam niyo naman yata yung ginagawa niyo sa akin. Ay, sorry. Sorry ako mga kapatid. Yun kasi ang alam natin, bakit ako gagawa sa gawain ng Panginoon? Walang sahod. Maghihirap ka na nga. Magagastos ka na nga. Hihirap lang buhay ko, mga kapatid. Andyan pa ba kayo? Kaya ang alam ko ito, pag dito ako nagtrabaho sa tao, may sigurado. Amen. Hello? Sigurado. Ting. Ayan, sigurado. Brother Mario, sumbatan na ka. Nainimbag na tatitao, nga pagserbyam, kisat ni Apo Diyos. Tulungan anak, Brother Mario. Uy, Brother Mario. Nainimbag na tatitao, nga pagserbyam, o nainimbag ni Apo Diyos, kung sa pagserbyam tayo. Tulungan anak. Uwan ko na lang. Nainimbag na ito'y Diyos tayo. An mo lang araramidan yung trabaho, pati awan biyag mo. Hapay mo ipaiti biyag mo, awan na mo. Pilpilyum na di aramidang tagamin, awan na mo.
Pero pag alam mo ang ginagawa mo sa Diyos at kilala mo, may alam ka sa Panginoon, mga kapatid, lahat ng sayo ay kaya mong ibigay sa Diyos dahil alam mo ang Panginoon ay higit na dakila, mabuti at mapagpala sa lahat. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Bakit hindi natin pahalagahan ng Panginoon? Hindi mo ba alam na lahat ng karamdaman kaya niyang pagalingin? Alam niyo ba yan? Sabi mo, Pastor, wala naman akong sakit. Bakit di ka na ba magkasakit? Wala akong sakit pa. Gusto mo ba? Gusto mo? Punta ka doon sa mga mangkukulam. Bigyan ka nila 50 pesos. Sigurado yan. Oh. Naiintindihan mo ba? Na lahat ng uri ng pangangailangan mo kayang ibigay ng Panginoon? Ha? Hindi mo yata alam eh. Para siya, hindi niya kayang magbigay ng pera. Si boss ko kaya. Wala kang alam. Wala kang alam. Hindi mo naiintindihan. Pastor, sa tao lang galing yung pera, hindi mo talaga alam ang Panginoon. Nung inutusan niya si Pedro, saan nang galing yung pera, Brother Rolly? Sa bibig ng isda. Kaya kung kilala mo ang Panginoon, uunahin mo siya! Papahalagaan mo siya! At mamahalin mo siya dahil lahat ng pangangailangan mo, ilista mo na. Kayang-kaya kang tulungan ng ating Panginoon. Kailangan mo lang ng kaalaman. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. Hindi nila alam eh. Kaya nga, tinan nyo ha, ganito yung tao, ganito. Ganito ang tao, makinig kayo. Sabi mo sa katabi mo, tao ka ba? Sabi mo sa katabi mo. Pag tumahol yan, Meow! Baka meron yan, Toko! Ha? Ganito ang tao, mga kapatid, kinausap ako. Tinuturo ko ng Bible study. Sabi sa akin, ganito ang tao. Pastor, pag ako ba'y sumama dyan at ang pamilya ko kunana, 3 sila. Pag kami ba'y sumama dyan, yan yung tao, ano bang may bibigay mo sa amin? Na tulong. Sabi mo, ang dami ko sanang sabihin. Pero naramdaman ko, mga kapatid, malakas yung pakiramdam ko eh. Parang gusto nila, sasama ko dyan, buhayin mo kami. Hindi ako nagbibigay ng buhay. Meron akong kilala, kayang magdugtong ng buhay, magpagaling ng buhay, maayos ang buhay, at pagpalain ang buhay. Dali, dali! Mamaya na, baka maligaw tayo eh. Ang gusto kasi niya, pag gumawa ako sa Panginoon, Pastor, meron dapat kaagad. Ay na, mali. Hindi Panginoon yung hinahanap mo. Ayan ang hinahanap mo. Sorry na lang sa inyo. Ito ang hinahanap. Ang gusto pag gumawa, may babigas, may ulam, may allowance. Ano yun, mga kapatid? Hindi mo hinahanap ang Diyos. Ganon ka pa rin sa sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew 6:31, 32. Nang hinahanap mo, hindi kaharian ng Diyos yung pangangailangan mo. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid.
Kailangan lang natin ng kaalaman. Kaya yung iba tinatamad, walang gana, hindi nila alam eh. Sa pagpupuri, gumagaling ang tao sa pagpupuri. Sa pagsasamba, tinutugon ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Ay, walang kagana-gana. Tapos, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Hindi mo siya kilala. Sa pagpupuri, kaya niyang gibain ng makapal na bakod, mga kapatid. Sa pagsasamba, kaya niyang gumawa ng himala. Kung may alam ka lang talaga sa Kanya. Ang gusto kasi natin, pag nanalangin, no, in Jesus' name, okay na. Pag pinataw ang kamay, in Jesus' hindi ganon, mga kapatid. Hindi tayong masusunod sa alam natin. Dapat siyang masusunod sa alam niya para sa atin, mga kapatid. Ibasura natin yung alam natin at hayaan natin maging bukas ang puso natin sa kaalamang nagmumula sa Diyos. Kaya hindi makatrabaho ang Diyos sa buhay ng tao. Bakit? Doon ka lang umiikot sa alam mo eh. Ayaw mong papasukin yung kaalamang nagmumula sa Kanya para pag naunawaan mo, ganun pala, Panginoon, sige, ako'y maglilingkod. Ako'y sasamba, ako'y magpupuri. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Paano nila unahin ang kaharian? Yung mga group ninyo, gumising-gising kayo, mga kapatid. Hello? Gumising-gising tayo sa mga group natin. Ba't kami gagawa dyan? Anong meron? Hindi mo kasi alam. Pero pag alam mo na may gagawin ng Panginoon, pag ikaw ay gumawa, lalo kang magpupursige. Lalo kang gagawa, mga kapatid. Lalo kang maglilingkod kung ikaw ay may unawa. Tulungan tayo ng Diyos. Alam mo ba na mayroong langit? Kaya inis na inis ako sa tao, Brother Joseph eh. Ayaw nilang maglingkod sa Panginoon. Pero pag mamatay na sila, gusto nila papasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Sister Camille. Yung mga tao ayaw gumawa sa kaharian ng Panginoon. Ayaw gumawa sa kaharian ng Panginoon. Pero pag may pangangailangan, mananalangin sa Panginoon ng kaharian. Lalo pag may problema. Ayaw nilang manahan, mamuhay sa kaharian ng Panginoon. Ang gusto nila, pag mamatay sila, pag dilat ng mata nila, gusto nila, nandun sila sa kaharian ng Panginoon. Merong mali, mga kapatid. Hindi mo na iintindihan. Bakit ka makapasok doon? Anong alam mo doon? Kung wala kang alam sa kaharian, kaya nga kahit dapat turuan tayo eh. Pag wala kang alam doon, nakapasok ka doon, GB, sa kaharian, nakitang dagijay balitok DJ, nakitang dagijay mga brilyante DJ, baka tektikang tapang. Itugot mo ti sinsil mo. Tanagadot. Imbis na ka-start ka ni, purwa ka ni, takaw dito yun, nag-Lord. Diyan ka, ituno da ka dyan. Biyagngag na na yun. Hindi pwedeng makapasok ang tao sa kaharian na hindi niya alam yung gagawin niya, mga kapatid. Kaya nga tayo natuturuan. Bakit? Magpaturo tayo para pag pumasok tayo doon, alam natin ang gagawin natin. Alam mo ba na may impyerno? Hindi. Hindi. Doon sa mga may sariling diskarte, hindi. Walang impyerno sa Biblia ko, pastor. Kitaan taman ti Biblia, ni binura-bura pala niya. So nga, walang impyerno. Pag alam mong may impyerno, dapat umiwas ka sa mga bagay para mapunta ka doon. Amen. Hello, mga kapatid. Nag-iingat-ingat tayo sa buhay na ito. Ilalo mong ingatan yung kaluluwa mo dapat.
Pag ikaw ba'y tatawid dyan sa kalsada, Brother Jose, dire-diretso? Iniingatan mo, ititingin ka muna eh. Hindi ba kayo? Pag ikaw ba'y kumain, basta binuhos mo yung asin doon. Ano na lang, para magtimpla ka ng kape. Tinatansya mo pa nga, binabawasan mo. Iniingatan mo yung sarili mo. Amen. Kung kaya natin ingatan yung sarili natin, lalo natin ingatan yung kaluluwa natin. May impyerno, huwag tayong pumunta doon, mga kapatid. Kailangan alam mo yan, may impyerno. Hindi tayo ang dapat pupunta doon. Mga demonyo, mga kapatid, mga bulaang propeta ang pupunta doon. Yang mga mangkukulam na yan, yan ang mga pupunta doon, mga kapatid. Kung hindi magsisisi ang mga yan, kahabagan tayo ng Diyos, mga kapatid, mga tao. Tulungan tayo ng Panginoon. Iniingatan mo. Kung meron kang dapat ingatan, kaluluwa mo. Yang katawan mo, kahit ayaw mamatayan, mamatay yan. Yang kaluluwa mo, mga kapatid, wala nang katapusan yan sa langit o sa impyerno. Kaya kung kaya nating mag-iingat sa buhay na ito, lalo nating ingatan yung sarili. Ayaw ko dyan dahil mapupunta ko sa impyerno. Ayaw ko dyan. Hindi lang tayo umiwas sa sakit, hindi lang tayo umiwas sa disgrasya para sa laman, lalo tayo umiwas namin patungo sa walang hanggang parusa. Ako nang nagsasabi, Brother Jose, kung walang impyerno, wag na kayong umattend. Kung wala. Huwag ka nang sumunod. Kung wala. Huwag ka na magipagkaisa. Kung walang impyerno. Kung wala. Meron. Meron. Paano mo na lang, saan dadalhin ng Panginoon yung mga demonyo kung walang impyerno? Sa langit. Wala nang gustong pumasok sa langit pag ganun. Puro na nga problema sa lupa, kasamang mga demonyo. Pagdating sa langit, walang hanggang kasama pang demonyo. Kaya totoong may impyerno, makinig kayo. Doon ilalagay ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga masamang espiritu at mga diablo, mga kapatid. Mayroon. Ang problema, ayan, mayroon silang maisasama doon. Yeah. Dandanin ni Junjuna. Bahala ka, Diyos. Nasaan na ngayon? Yung mga nadadaya ng mga instrumento ng demonyo, nasaan na ngayon? Dagijay, araramatan ni Apo Diyos. Tadayjay mahikayat na ka, uminuman, madadal tibyagan, dayjay ti Diyos, Diyon, agreeing kayo. Maadaan ka kumahati pa nakahamo, hanagapoy ti Diyos. Tano ni Apo Diyos talaga dagijay, araramatan ni Apo, makipagpatang ka na kayo. Maayos sana ang buhay ninyo. At ayang kayo kumati Diyos, lalalo kayo kumahang tultuloy ni Apo. Kita nyo, tibiyag yun. Ikatanda. Kita nyo, ganito ang gawa ng kaaway, mga kapatid. Alam nyo, ba't kayo nilalayo sa pastor ninyo? Tingnan nyo lahat ng nilayo. Gumanda ba yung buhay nila? Awang-awa ako, mga kapatid. Awang-awa. Kung sasabihin mo, wala naman nangyayari sa akin, pastor, aguray ka lang. Aguray ka lang. Aguray ka lang. Pagsangitan ka ni Apo Diyos, bagbagapon. Hindi natin kaya ang Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong magmatigas sa Kanya. Pagsangitan na Kanya, Apos, matapang ako, pastor, lalap. Hindi mo kaya ang Panginoon, mga kapatid. Alam niya ang kahinaan nating lahat, mga kapatid. Tingnan ninyo, yung mga dinaya ng kaaway, bakit kayo nilalayo dito sa gaway? Bakit kayo nilalayo sa pastor? Makinig kayong lahat. Nagalit ang Panginoon sa bayan niya nung ayaw nila ng kaalaman. I will reject you. Bakit kayo
kayo kinukuha na kaaway para malayo dito? Bakit kayo inaalis sa pastor ninyo? Dahil alam niyo ba, pastor, sabi ng Panginoon, Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tapos ang mga kayat ni pastor mo, isutin mo ni paay, di ba nakamo ang kapoy ni Diyos? Tanaw mo kayat di ba nakamo, ang nakaya-kayaan niya ako Diyos. Tingnan ninyong kaaway kaya ngayon, alam na ninyo. Ba't kayo inaalis ng kaaway? Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dahil ayaw niya. Ang lingkod ng Panginoon, ang gagamitin ng Diyos, magbigay ng kaalaman. Ayaw ng kaaway magkaroon kayo ng kaalaman dahil pag ayaw niyo ng kaalaman, itatakwil kayo ng Diyos. Tignan niyo ngayon. Kawawa sila. Kaya nga ako ngayon, hanggang ngayon, yung respeto ko sa pastor ko hindi nagbabago. Dahil nasa Biblia sila, mga kapatid. Kaya kapag meron akong paggalang, pagrespeto, pagsalitang pastor, hindi dahil ako ay pastor, mga kapatid, hindi. Isang araw ay may pastor na nag-alaga, nanalangin, nagturo, nagbigay ng kaalaman. Kaya nga ayaw kong mawala sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng kaalaman sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon ako lang nagtuturo na napakahalaga ng kaalaman sa Diyos dahil alam ko ang magandang mangyayari kung ikaw ay magpapatuloy sa Panginoon. Unawain niyong maigi ang salita ng Diyos. Yung bayan niya ayaw ng kaalaman, itatakwil niya. Ikaw ayaw mo si pastor mo, iyon nga ang gagamitin ni Lord, magkaroon ka ng kaalaman. Di ba? Kaya nga may mga galit na galit sa akin eh. Hindi niyo alam yan, naikan na kati espiritu. Wala man akong ginagawa sa kanila, ba't sila galit sa akin? Kung gusto nyo malaman nyo may mga masamang espiritu, galit yan kay pastor kahit walang ginagawa si pastor na masama. Hindi yan gawain ng normal na tao. Magalit ka sa taong walang ginagawa sa iyo ng masama, ikaw pang ang tinutulungan. O ngayon, naintindihan nyo na? Magpasalamat tayo sa Diyos sa kaalaman. Kasi ang alam mo nga, Rod, Joy, ang alam mo nga, ang kaalaman, nandyan lang sa paligid. Di ba? Pag ginamitan nila kayo ng bersikulo, John, kaalaman yun. Ang tanong ko, sabi ni Lord, bibigyan ba kayo ng kaalaman galing kay kani-kanino lang? May gagamitin ng Diyos na magbibigay ng kaalaman. Ulitin ko, pag ayaw mo ng kaalaman, itatakwil ka ng Panginoon. Baligtadin natin, pag gusto mo ng kaalaman sa Diyos, iingatan ka ng Panginoon. Ganun na lang, pag itulak namin kayo, magpatuloy kayo, Sister Mary Rose. Magpatuloy kayo, mga kapatid. Hallelujah. Bakit, Pastor? Gusto kong madagdagan ng inyong kaalaman dahil habang nadadagdagan ng inyong kaalaman sa Panginoon, palaki ng palaki ang pagpapahalaga mo sa Diyos. Hallelujah. Ayaw mo na siyang iwanan, ayaw mo siyang talikuran, at gusto mo nang lagi siyang paglilingkuran kung ikaw ay merong kaalaman sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Dito na tayo magtatapos, mga kapatid. Mag-alas 11 na. Sa Acts chapter 19, pumunta doon si Paul. Nakita niya yung mga Ephesians. Nakita niya, mukhang mananampalataya sila. Yung itsura nila, aslada na mati.
Pasyada na mati. Okay? Sabi ni Paul sa kanila, mukha kayong mga reliyoso ah. Kanwari, sister, haba ng damit mo, haba ng buhok mo. Brad, ang gwapo mo. Tapos may Bible kayo, meron, may pagpupuri kayo. Sabi nung nakita niya, mukhang mga reliyoso itong mga taong ito. And it happened while Apollos was at Corinth, that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples there. Nakakita siya doon ng mga mukhang alagad. Mga kapatid, dito kayo makinig sa verse 2. Nung nakita niya yung mga tao, sabi niya sa mga tao, and he said to them, did you receive the Holy Ghost? Did you receive the Holy Spirit when you believe? Ikaw kapatid, tinanggap mo na ba yung Espiritu Santo? Mukha kang mananampalataya eh. Sabi ni Paul, tinanggap mo na ba yung Espiritu Santo? Ha? Tinanggap mo na ba yung Espiritu Santo? Alam niyo kung anong sagot nila? Alam niyo yung sagot nila? Alam niyo, nagtitipon sila lagi. Wala silang Espiritu Santo. Alam niyo kung bakit? Sabi natin lahat bakit? Sabi natin lahat bakit? Sabi nila, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Sabi nila, hindi nga namin naririnig yan eh. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Ay, salamat sa Diyos sa lingkod ng Panginoon. Ay, ramdam na ramdam ko yung amen niyo mga kapatid. Naglalim. Hindi ko... Ha? Mukha kayong mananampalataya, mukha kayong mga alagad, sabi ni Pablo, natanggap niyo namin yung Holy Ghost. Sabi niya, hindi namin yan alam, hindi namin naririnig yan. Hello mga kapatid. JB, Insyong, Billy, at lahat ng mawala pang Holy Ghost, kung alam nyo lang kung gaano kahalaga ang Holy Ghost. Hindi amen ang sagot doon, di pa tapos yun. Kung alam nyo lang kung gaano kahalaga yung Holy Ghost, nanasain nyo yan lagi. Kaya nga, bakit mo nanasain kung hindi mo alam? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ha? Bakit mo nanasain ang Espiritu ng Diyos? Kaya ganun ka ulit sa dati. Hindi mo dinidesire, alam mo kung bakit? Wala kang idea. Basta ang alam lang nila doon, nagtitipon lang, dadalo lang. Dahil para matanggap mo ang Holy Ghost, kailangan totoo na gustong-gusto mong tumanggap ng Holy Ghost. Huwag nyo nang sasabihin sa akin yun, ha? Na gustong-gusto mo talaga, wala pa rin ayaw. Parang si Lord pang may kasalanan. May problema, kaya hindi mo pa tinatanggap. Dahil hindi natin kayang dayain ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, magkaroon tayo ng kaalaman. Amen! Na ang Holy Ghost ay napakahalaga sa simbahan. Dapat ang church natin ay tinatawag na Holy Ghost Church, mga kapatid. May gabay ng Diyos lagi na sa buhay. Kalahin niya,
May mga bagay lang na maririnig mo. Pag meron ng pagkilos ng Diyos sa sasabihin, naintindihan mo ba ito? Kaya huwag niyong sabihin na hindi mahalaga ang pagkakatipon. Huwag niyong sabihin na hindi mahalaga ang pagtuturo na mula sa kalooban ng Panginoon. Hindi. Marami pa tayong matututunan dahil marami pa, sabi ng Biblia, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tao ang lahat ng bagay na hinanda ng Panginoon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ay, ito ang tanong, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Paano mo siya mamahalin kung wala kang alam sa Kanya? Brother Jeffrey, kung sino na lang nasa lubong mong babae, na in love ka na, ganun ba? Ha? Basta pastor, nung nasa lubong sa nagbanggaan kami, ito na, mapangasawa ko. Buti na lang, hindi hayop yung nabangga mo, ano? Amen. Hindi mo tatanggapin sa buhay mo at mamahalin nang wala kang nalalaman. Ito yung masakit, mga kapatid. Bakit may mga taong hindi kayang mahalin ng Diyos? Hindi nila alam kung gaano sila kamahal ng Panginoon. John, kung ililista lang ng Panginoon lahat ng ginawa niya sa buhay mo, hindi mo alam. Nung iningatan ka niya sa ganon, nung ganito, kung ilista niya lang yun, sasabihin siya, so Lord, ganyan ka pala. Doon mo na lang siya mamahalin kung naintindihan mo ang pag-ibig niya. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, let us know the wideness, the deepness, and the height of the love of God, mga kapatid. Dahil kung hindi mo alam kung gaano kanya kamahal, kagaya ka din ng mga tao na walang alam na hindi nagpapahalaga sa Kanya, mga kapatid. Kaya sabihin mo, Lord, ngayong araw, bigyan mo ako ng kaalaman at kaunawaan, Lord. Hallelujah. I pray, hallelujah. Let the knowledge of God be upon us in the name of the Lord. Hallelujah. Why? Because, Lord, gusto kitang mahalin. Hallelujah. Gusto kitang makasama, Panginoon. Bigyan mo ako ng kaalaman. Makinig kayo, bakit yung iba, mga kapatid, kaya nilang tumalikod? Kaya nilang iwanan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Wala silang pagpapahalaga, wala silang nalalaman. Pero kung ang tao naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang Diyos, kung anong kayang gawin ng Panginoon, at lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi mo siya iiwanan. Hallelujah. At lalo kang lalapit, mga kapatid. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Narito ang presensya ng Panginoon. Sa altar, nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. In the name of the Lord. Hallelujah. O namitang kaalaman, buksan mo lang yung puso mo at binigyan ka ng Diyos ng kaalaman. Hallelujah. O God Almighty Lord. Hallelujah. Wag mo kong itakwil. Give me knowledge of God. Give me knowledge of God. Give me knowledge of God. Pag meron kang kaalaman mula sa Panginoon, hindi ka matatakot sa kaaway, hindi ka matatakot sa problema. And you have knowledge of God. Mananatili ka sa Panginoon. Mananatili ka sa Diyos. Sabi mo, Lord, give me knowledge, Lord. Hallelujah. Sabi mo, Lord, give me knowledge of God. Hallelujah. Bakit? Dahil we will only value what we know. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Isipin natin ang Panginoon. Naaalala mo na ba? Naaalala mo na yung mga ginawa niya, mga kapatid? Yes, hallelujah. Kailangan mong maalala. Kailangan mong maisip. Hallelujah. Kailangan mong maalala. Kailangan mong maisip.
Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Bakit may nagpupuri? Alam nila kung kanino sila nagpupuri. Bakit may sumasamba? Kilala nila yung sinasamba nila. Hallelujah! Bakit sila nag-aalay ng buhay? Dahil alam nila kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay nila. Oh, hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, dakilang Ama. Purihin ka, dakilang Panginoon. Glory to God in the highest. Blessed be the name of Jesus.